Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay Binance users to lose access to some trading pairs of XRP and Shiba Inu. Ayan, may mga ilang users daw po ni Binance ang hindi na po makakagamit sa ilang mga trading pairs ng XRP at saka ang Shiba Inu. Ayan, isa po itong nakakalungkot na balita. At yan, malalaman po natin dito sa balitang ito kung sino yung mga users na hindi na po pwedeng makagamit sa mga trading pairs ng XRP at saka si Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi dito ay based on a recent announcement, certain trading pairs of XRP and Shiba Inu on the largest crypto exchange Binance will vanish from the platform in the coming weeks. Ayan, matatanggal na po sila sa mga susunod na linggo. In particular, Binance has announced its intention to no longer support its stablecoin BUSD. Ayan, tatanggalin na po nila yung BUSD. This decision implies that Binance will delist BUSD from its platform. By implications, users will be unable to trade XRP or Shiba Inu using BUSD trading pairs. Ayan, hindi na po pala natin pwedeng i-trade si XRP or si Shiba Inu. Ayan, kay BUSD. Ayan, kasi tatanggalin na siya. In the last 24 hours, XRP and BUSD trading pair saw a trading volume of over $8 million. Similarly, traders on Binance traded nearly $2 billion worth of Shiba Inu within the same period. Ayan, may mga nagtitrade pa rin naman po or gumagamit ng XRP at saka Shiba Inu at saka BUSD, yung mga trading pairs na yan. XRP BUSD, SHIB BUSD. Yan, may yung dito kay XRP BUSD ay nasa 8 million po yung trading volume nitong nakalipas lamang na araw. Kaya dito naman kay Shiba Inu ay umaabot naman ng 2 billion. Kaya yan, ganyan po karami pa rin ang nagtitrade sa mga trading pairs na ito. Why Binance delisting BUSD? Yan. Bakit nga ba nila tatanggalin ang BUSD? In a statement early today, Binance communicated that it will gradually wind down its support for Binance USD or BUSD. The decision follows the BUSD issuers move to cease BUSD redemption early next year. Ayan. Kasi ang dahilan kung bakit nila i-delist ay ito na nga. Yung issuer ng BUSD ay yan, ititigil na nila ang BUSD redemption yan early next year. Kaya ibig sabihin po ay wala na talaga. Yan. As Paxos has halted minting of new BUSD, Binance will now gradually remove support for the stablecoin on our platform. BUSD will always remain backed by 1:1 by USD, and we continue to support a wide range of other stablecoins. Yan nga yung announcement ni Binance. Specifically, Paxos Trust Corporation has suspended the minting of fresh BUSD tokens with redemption ending by February 2024. Yan, yung si Paxos po ang nagmi-mint dito kay BUSD. Yan, sa mga BUSD tokens. At tuluyan na po na ititigil nila ang pagmi-mint ngayong sa pagsapit ng February 2024. Following the issuer's decision to withdraw from the BUSD market, Binance urged its users to abandon BUSD trading users. Kaya, yan, sabi ni Binance, yung mga gumagamit pa dyan ng mga BUSD na trading pairs ay, ayan, i-abandon na po natin to or iwanan na po natin. Kasi yan na nga, hindi na nila susuportahan ang BUSD. The exchange encouraged its users The exchange encourage its users to convert the BUSD holds to alternative pairs. Yan. Sinasabi po ng Binance na i-convert po ng mga users yung kanilang mga BUSD sa ibang mga stable coins na lang. Tulad ni USDT.
Notably, Binance maintained that BUSD will remain pegged to the US dollars in a 1:1 ratio. Meanwhile, Binance will cease cash out of Binance Peg BUSD on the networks of Avalanche, Tron, BNB Chain, Optimism, and Polygon next week. Yan, papatigil na rin yung pag-cash out ng Binance Peg BUSD sa mga networks na yan, si Avalanche, Tron, BNB Chain, Optimism, and Polygon next week. Kaya yan po sa mga nagko-hold po dyan or may hawak na BUSD ay yan, mas makakabuti kung pag i-convert na lamang po ninyo sa ibang alternative na stablecoin yan. Yet, Binance will continue to honor deposits of BUSD from the mentioned networks in the interim. On the other hand, Binance will accept withdrawals and deposits of BUSD via Ethereum's ERC20 network. The exchange has not fixed a date to end the support. Yan. Sa ngayon ay yung parang mananatiling susuportahan muna nila ay yung deposits at saka withdrawals gamit ang Ethereum ERC network. Yan. Yan po. Pero hindi po natin alam kung hanggang kailan nila ito susuportahan or kung kailan matatapos yung ito. Kaya mas mabuti pa rin na talagang iwanan na natin ang BUSD. Kasi para hindi tayo mabigla kung biglang naglabas ulit si Binance na ayan, wala na talaga. In a similar update, Binance said it delisting 8 BUSD pair associated with margin account. To be delisted BUSD pairs on Binance isolated and cross margin includes yan. Ito po yung mga ibang mga trading pairs na madi-delist. Yan, halos lahat po sila ay nakapares sa BUSD. Kaya, ayan, maapektuhan kasi tatanggalin na talaga ang BUSD. Kaya lahat ng mga naka-pairs po dito ay talagang sila po yung maapektuhan. Paxos and BUSD hurdles. Notably, the sequence of event leading to the decisions impacting BUSD is related to the US regulators. Yan na nga. Ito po kasi yung naging problema ng BUSD. Yung yung SEC po na naghahabol sa kanila, mga financial regulators po. Yan, sila po yung parang nagpasara dito kay BUSD. Sa Paxos po na nagmi-mint ng BUSD. In February, the SEC formally informed the BUSD issuer of an impending lawsuit. The SEC urged that BUSD was an unregistered security. Yan na nga yung sabi ng SEC. Hindi raw po registrado na security ang BUSD. Kaya sinampaan po sila ng kaso. Yan, sinampaan po ng kaso yung issuer na si Paxos. Kaya yan, hanggang February na lamang po sila. Since then, BUSD's position in the market continued to decline. As of February, it was the 7th largest crypto with over $16 billion. Now, BUSD ranks at 23 with only $3 billion valuation. Ayan, bumagsak po ang BUSD dahil yan sa kagagawa ng SEC, yan, financial regulator. Ayan, isa na naman pong isa na naman pong crypto asset na kakarapin. Ayan, si SEC sa korte. Ayan, si BUSD. Sunod na po. Ayan. Masasabi ko po rito ay sa tingin ko ay wala naman po itong impact. Sa tingin ko ay magkakaroon ito ng kasi yung talagang naapektuhan naman po rito ay si BUSD. Kaya sa tingin ko ay wala naman po itong magiging or nakakabahalang impact yan sa market price ng Shiba Inu or kay XRP. Kasi yung mga users ay marami naman pong mga alternative na mga stable coins. Yan, katulad ni USDT. Yan, nandyan pa rin po. Kaya yung mga nagtitrade po ng ng SHIB, BUSD ay pwede naman po silang lumipat ng SHIB USDT. Yan. Kaya dahil diyan, may mga yan po ang kagandahan sa kung marami tayong mga alternative na mga stable coins. Ayan. Kaya sa tingin ko ay wala po dapat tayong ipagbigay or wag po tayong mabahala. Ayan, sa pangyayaring ito kasi sa tingin ko, sa aking sariling opinion ay wala po itong gaanong epekto or masamang epekto kay Shiba Inu or kay XRP.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.